Proyekto Helmo. Ang Antique ay tinatawag na province in where mountains meet the sea. Nagpapahiwatig lang nito na ang lugar ay bulubundukin, magubat at mapuno. Sa mga ganitong klase ng lugar ay maraming mga kwentong kababalagan, mga urban legends na sa Antique matatagpuan. Nung kumalat ang kwento ni Maria Labo sa lugar ng Panay, kabilang ang lugar ng Antique sa may mga sightings o mga karanasan sa tinaguriang babaeng aswang. Maliban dito, ay aking ikikwento ang bawat karanasan na nabahagi sa atin sa lugar na ito. Nagbakasyon si John sa kanila sa Antique. Isang araw, dun siya nagpasyang makitulog sa tita niya kasama ang kanyang pinsan na si Ken. Andun din ang pinsan ni Ken sa father's side na noon ay nasa 3 taong gulang pa lamang. Nung hapon naman na yon ay may dumaan sa bahay ng tita niya na nagtitinda ng isda. In-entertain naman daw ito ng tita niya. Wala umano itong tigil sa kakatingin sa bata na naroroon kahit hanggang sa umalis nito ay lumingon pa para sipatin ang bata. "Manda kayo, babalik yan mamayang gabi." Yun ang binitawan ng tita ni John pagkatapos umalis ng mga nagtitinda. Alam nilang magpinsan ang ibig sabihin nun, na may isa aswang ang naglalako ng isda. Kinagabihan ay halos makalimutan na nila ito. Matapos kumain, ay maagang natulog ang tita ni John at ang bata. Samantalang sila namang magpinsan ay nagpalipas ng gabi sa panonood ng TV. Mag-aalas 11 na noon at dinig din nila ang hilik ng tita niya. Maya-maya pa ay may kumalabog sa bubungan nila. Napatingin ang magpinsan. Malakas ang kalabog pero hindi nagising ang tita nila at ang bata. Sinabayan pa ito ng malakas na pagaspas na parang malalaking pakpak at hiningang parang hinihingal. Nagtinginan ng magpinsan. Nung una syempre hindi nila naintindihan ang nangyari. Saka lamang nila naalala ang sinabi ng tita niya nung kumalabog ulit ang bubong banda sa kung saan nakahiga ang tita niya at ang bata nun. Maya-maya ay may narinig silang may pumagaspas ulit at ito ay papalayo na. Puti na lamang ng mga panahon na yon ay yero na ang bubungan nila at hindi nagawa sa nipa. Nakikita pa rin umano nila ang naglalako ng isda pero halatang umiiwas na ito sa bahay ng tita niya. Ikalawang engkwentro. Marahil sa mga nakapunta na ng Antique, lalo na ang mga nasa barangay sa labas ng bayan. Mga alas 7 pa lamang ay halos wala ng tao sa daan. Nakagawian na din ito ng mga taga doon at madalang na lamang din naman kasi ang masasakyan pagsapit ng ganong oras. Sa bayan, madalas late na umuwi ang mga tao dahil may mga nightlife dito. Pero madalas ay may mga sari-sarili silang mga sasakyan. Isa sa mga nakaranas ng tungkol sa kwento ng aswang ay hindi umano taga Barangay Madrangka. Umuwi ito ng gabi na galing sa isang bar sa bayan. Dahil nakamotor at kahit liblib na ang parte ng Madrangka ay malapit lang din ito kaya wala din masyadong problema. Magmamadaling araw na nang nagpa siya itong umuwi. Nasa daan na umano siya na mapuno at malayo-layo pa rin sa bayan nang may mapansin siyang pumapagaspas sa kanyang likuran. Medyo bumigat din ang kanyang pakiramdam nun pero ang naisip niya ay baka dala lang din ng kalasingan. Ang malaking pagkakamali na ginawa niya ay tumingin sa side mirror ng kanyang motor. Doon ay parang nabuhusan siya ng malamig na tubig nang sumagi sa paningin niya ang isang napakalaking pakpak na animoy. Paniki na malapit lamang sa kanyang likuran.
Dun na niya inarangkada ang motor niya hanggang sa makarating siya sa bahay nila at dinig na dinig niya pa ang lakas ng pagaspas nito. Kinaumagahan ay inapoy na ito ng lagnat at mismong ang manghihilot ang nakadiskubre na inaswang nga ito. Huling engkwentro. Nung bata pa ako ay biglang nabantog o nakilala ang isa naming kabarangay na nayanggaw. Gawa umano ito ng kakainom at kain niya sa mga piyesta o kung saan saang lugar. Hanggang ngayon ay naroroon pa rin siya sa amin. Ang sabi, magaling na umano ito pero may nagsasabing ito ang salarin ng mga kaluskos sa bubungan nila tuwing gabi. Noong mga unang gabi umano nito bago malaman na nayanggaw siya ay madalas nabubulabog ang mga kapitbahay niya. Nag-iingay ang mga manok kapag madaling araw. May mga hindi maipaliwanag na nangyayari pagsapit ng dilim. Gaya na lamang ng isa nilang kapitbahay na nagulat nang nakapasok ang isang maitim na aso sa kanilang kusina. Kahit na sarado na ang pinto nila sa bahay, sa barangay namin ay kilala ang bawat isa ang mga aso ng kanilang kapitbahay pero ang aso umano yun na sobrang itim ay ngayon lang nakita. Buti na lamang ay meron sila laging tabi-tabing patalim na gawa sa tanso. Naitaboy nila ang aso at kitang-kita nga ng kanilang kapitbahay na nagkasya ito sa maliit na espasyo na nakapagitan sa kanilang pinto at dingding. Ang isang kapitbahay na manumano nila ay panay makarinig ng huni ng ibaboy sa ibaba ng bahay nila. Sinilip umano nila ito sa pagitan ng sahig nilang gawa sa kawayan. At ganun na lamang ang sigaw niya nang makita ang maitim na baboy ramo na nakatitig din sa kanya. Nagbabaga na mapula ang mga mata. Binuhusan daw nila ito kagad ng asin. Malaki ang pinagbago ng sinasabi nilang bagong yanggaw na kapitbahay. Lumaki ang tiyan niya na parang may sakit. Pag mataas umano ang araw ay hindi ito lumalabas na dati naman ay nagagawa niya dahil sa pamamasada. Ngayon ay mga 6:00 na ito ng hapon lumalabas kung saan wala nang halos tao sa paligid. Hindi na rin makatulog ng maayos ang kapitbahay nila at nagkahinala sila dito dahil nga nagkaroon ito bigla ng rashes sa katawan pagkatapos ng gabi na nagsaboy ng asin ang isang kapitbahay nila sa nakitang itim na baboy. Wala pang halos patunay kung siya talaga ay bagong yanggaw. Machismis din kasi ang mga tao sa amin pero nakakatakot kasi na nagkataon yung biglang pagbabago halos ng pagkatao niya at rutin niya tsaka laganap ng pagpapakita ng aswang sa kanyang bahay. Ito namang kwentong ito ay tungkol sa isang multo na kilala bilang Lady in Pink. Antik-antike, merong sementeryo dito na malapit lamang sa Kapitolyo at sa likod lamang ito ng paaralan. Ang sementeryong ito ay napapalibutan ng bukirin at taniman ng palay. Halos lahat sa syudad ay dito inililibing ang mga mahal nila sa buhay. Kung gaano kasigla ang lugar na ito sa umaga dahil na din malapit ito sa palengke at parke, ay ganoon naman ito iniiwasan kapag gabi. Sa tapat ng sementeryo, pagkatawid ng highway ay may isang waiting shed. Ang mga tricycle driver ay iwas dito kapag malalim na ang gabi dahil madalas sila ang nagiging biktima ng pasahero na ito. Pasaherong hindi tao. Kapag napadaan ka dito ay dapat bumusina ka para maipaalam mo sa espiritong ito na hindi ka nagpapasakay. Kung hindi, mangyayari sa iyo ang nangyari sa isang tricycle driver na ginabi na ng uwi nun. May pumara ditong babaeng nakapink. Nagtaka siya dahil hindi normal sa probinsya ang gabi na umuuwi ang mga dalaga. Pagpatak pa lamang ng 7:00 ay dapat nasa bahay ang lahat. Tinanong niya ito kung saan ang punta niya.
Sinabi naman ng babae na pauwi na ito. Hinahanap niya lamang umano ang anak niya. Ganun na lang din ang pagtataka ng driver dahil nga sa batang edad nito ay meron na pala ding anak. Wala namang halos maramdaman ng driver na mali, maliban sa masyadong malayo ang inuuwian nito. Pagkarating nila sa bahay ng babae ay bigla na lamang itong nawala. Kaya ganun na lamang din ang inis ng driver dahil syempre, lugi siya sa nangyari at akala niya ay tinakasan siya nito. Medyo naiinis habang nagdadrive pabalik ang driver na yun pero bigla na lamang niyang hinarurot ang kanyang tricycle nang muli siyang mapadaan sa waiting shed at nakita ang babaeng pumapara ulit sa kanya. Ang sabi, Lady in Pink umano ay ang isang dalaga na nabuntis na maaga. Dahil sa stress nito ay nagpatiwakal ito at ang kulay ng damit niya nang ginawa niya ito ay kulay pink noon. Inilibing siya sa sementeryo kung saan siya laging naghihintay ng masasakyan. Marahil ay hindi niya pa alam na wala na siya sa mundo.